akin lang naman, gastador ako. Yun lang din. So, Okay, 1-1. Alright, hindi pa ako 1-1. nagsasalita. Point mo pa lang yun. 1-1, 1-1. Point mo pa lang yun. Wala pa 1-1. ako. Okay, sige. Wala. Merong time ako na uminom kami sa ibang sa ibang lugar. Tapos I'll drive pa uwi. Talagang nakatulog ako habang Oh my nagda-drive. gosh. Tara, kwentuhan tayo. I'm Coach Lotsky. And I am Mean. Grabe. Grabe na naman. Pangilan na ba to? Pang-anim? Pang-anim Yes. na po. Pang-anim na episode na. Episode 6, yes, Coach. Ng kwentuhan podcast namin ni Mean. Yes, ang Of dami course, nanonood. hindi lang tayo to. Pati of course, ito kasama rin namin ang ating buong production team. At ngayon, Yes. napakaswerte natin. Pinaunlakan tayo Pinaunlakan tayo. ni... Parang hindi nakabukas yung mic ko eh. Ni Double P. Ano si Double P? Si Coach Double P. Yes, si Coach Double P. Alright. Kamusta naman ang weekend mo? Ang isang week mo? Okay naman, Coach. Okay naman. Ikaw ang kakamustahin ko. Grabe. Medyo na-miss ko yung beach. Kaya ito, nakita nyo pag pinansin nyo, medyo nagpatan po ako. Nagpatan si Yes, Coach. sa beach. Oh. Hindi patan na Pakistani. Iba yun So, nagpatan ng kulay ng oo. balat. Okay. Yan po ang ginawa ko sa beach itong weekend. Meron Wow. kaming event dyan, Friday and Saturday. Kaso sa kasamang palad, magmula alauna ng hapon. Kaya po sunog na sunog kami. Oo, Coach. Pero yan? it was a good event. Napakaganda experience din. Hindi ka Hindi ka tumalab. Sunscreen. Sabi ni Nika kanina, hindi tumabla. Hindi tumalab. Hindi tumalab. Dapat yung di ba? Ano bang ginamit mo? SPF 3000. Pero hindi pa rin talaga tumalab. Hindi tumalab, Oo. Coach. Mali po yung nabili ko. Ano pala yung nabili mo? Pangkabayo. Hindi, yung nabili mo pala yung pangtan, yung kulay brown. Oo, yung brown. Meron pang Oo. gano'n. Meron ganon. Pero mali po. So sorry. Sorry na lang sa akin. Hindi, Coach, okay yan. Bagay sa'yo. Tall, dark, and Dark lang. handsome. Tall, dark, and dark. Hindi, tall, dark, and handsome ka. Hindi ko alam kung si Richard Gomez or si Derek Ramsey ang Oo, kamukha si ko. Maya na magdedesisyon. Parang hindi naman siya naniniwala. Okay. Sige. Ang ating topic for this episode ay noong nakaraan, money mistakes na. Ba't puro mistakes na lang ang gusto nating gawin? Siyempre, Wala para bang pwedeng maiwasan positive? nila. Ha? Para maiwasan nila, Oo, Coach. kasi napakaganda Oo. nung natin last week nung last episode natin, napakaganda nung pinagkwentuhan natin and Tama, oo. maraming matututunan yung ating mga viewers. Yes, yung mga money mistakes. Yes. Madami pa nga nag-aas mga dyan, part 2 of that, di ba? Sa susunod, naman. bigyan natin sila ng part 2 ng mga money mistakes. Yes. Pag na-commit na natin. Yes. Wala pa po iba kami na-commit na mistake. So, wala pa po kami masasabi. Wow. For this episode naman, yung pag-uusapan natin ay yung mga bad habits ng mga OFW. Wow. Of course, hindi para husgahan na tayo or husgahan nyo kami, kundi para kapulutan natin ng aral. Tama. Lalo na sa mga bagong OFWs na Yes. yung mga bata pa na wag nyo nang gawin. Sabi nga ni Mayan last week or last episode na wag nyo nang gawin yung mga nagawa naming mistakes. Yes, tama yan, Coach. Okay, sige. Mauna ka na. Coach, perfect ako. Mauna ka. wala akong bad habits. I think I'm perfect. Ganun ba? Okay, sige. Una ko. Una ka na. Naalala ko nung bago ako sa doon, that was 2007. 2006 ako dumating uli. 2007 ako start na magtrabaho. Ang number one is na palagay ko na bad habits. Hindi mo maalis yung bisyo. Bisyo in a way, although dati parang naninigarilyo pa ako. Tapos umiinom, nagpupuyat. At some point, maganda rin kasi kung OFW ka, alam mo naman ang outlet ng mga OFWs pang tanggal stress. Number one is, of course, yung relatives mo, kung meron kang relative dito sa abroad.
Pangalawa, yung mga office mates mo na magiging parang kapamilya mo na rin. Tama, yes. May iba kasi let's say dati I'm into basketball pa, naglalaro pa ako ng basketball noon. So pati yung mga teammates namin, kasama rin namin na every weekend nagsasama-sama gathering either after nung laro or Yes. before ng laro. Yes. So yun lang. Mapapansin mo na parang sumosobra na rin yung inom. So, let's say, kung once a month yan, okay lang sana eh. Pero it came to a point na nagiging ano na siya eh, linggo-linggo na eh. So, Bisyo na capriccio na talaga. yan, bisyo na. Oo. Meron pang mga time dati na parang kahit weekdays, napapainom ka. Oo. Di ba? Tapos wala kayong tulugan, papasok ka ng opisina, bangag. Galit ka pa sa amo mo. O, di ba? Huwag mo ako Oo. utusan. Huwag mo ako utusan ha, O, di lasing ba? ako. O, di ba? Or yung trabaho mo, pinapasa mo na sa mga ka-office mate mo. Kasi dati ako, IT ako, so palagi kang tinatawag, di ba? Ore, yung mouse ko hindi gumagana. Ore, yung keyboard ko ayaw mag-type. Baka ko hindi keyboard dyan. Mm. Yung monitor ko, bakit gano'n, nag-flicker. So, palagi kang active, palagi kang may ginagawa, dapat. Pero imagine kung puyat ka tapos lasing ka pa or may hangover ka pa, paano mo magagawa ng maayos yung trabaho mo? Oo, coach. Yun ang ano. Actually, okay naman yung mga mag-iinom or something, but everything is good naman, but in moderation lang talaga. Di ba? Totoo. Kasi minsan pag sumusobra na, di ba, maapektuhan na rin yung trabaho mo, or biruin mo, papasok ka, walang tulog, irritable ka pag ganun, di ba, coach? Totoo naman. Oo. Ano ba yung moderation sa alak? Siguro mga once a day. May kilala kasi ako. Once a day, ganun din Ito, may yung kilala ko yung nandito sa araw-araw. likod Oo. nakadalawang bote na ng vodka. Moderate pa lang din daw. Ganun. Oo. Moderate pa yun sa Oo, kanya. grabe yan. Ang lakas uminom niyan. Talaga? Sino Hanggang dyan? ngayon, Anong color damit? Charot. Wala lang, ayoko lang magsalita pero siya na yun. Oo, hindi naman masama yung mag-inom. Pero, I mean, ito to, hindi masamang uminom. Although masama rin talaga sa katawan yung alak. Pero, kung talaga, lalo na, especially kasi kung bata talaga, yun talaga yung outlet eh. Nakasanayan na natin yan ng yung mga Pinoy Oo. eh. Na, Yun nga, coach. na pag mag-celebration, may alak palagi eh. Mm-mm. Kapag merong gathering, parang yan na eh. Yung nagsama-sama lang kayong tatlong magkakaibigan, inuman na agad. Oo, maganda yung ganun pag may okasyon, may inuman. Pero parang pangit pag gagawa ng okasyon para makainom. Ay, uy, inom tayo, bakit? Naggupit ako ng Inom tayo, bakit tayo inom? Para magkaroon ng celebration. di ba? Kasi coach, lalo na sa atin, mga OFW, syempre, hindi mo talaga rin maaalis yung mga inom-inom. Kasi, in a way, yan din yung parang gatherings nyo ng mga friends mo, di ba? Or mga bagong friends mo. Basta ganun. Okay lang yan. Basta coach, wag mo lang araw-arawin. Ang napansin ko lang pag sa inuman na, ang lagi naman na nakikinabang yung mga lalaki. Mostly. Talaga. Kasi let's say, ibang mga partners, let's say, kami sa Sports One, sino lang bang umiinom na babae? Merong umiinom na babae sa akin pero boyish pa. So lalaki din ang tingin namin sa kanya. So wala talagang lalaki ay babae na umiinom. So kaya nasasabi ko na ang talagang nakikinabang lang sa mga inuman na ganyan, lalo na pag magbi-meeting kami, automatic na yan. Pag sinabing meeting, yung meeting 10 minutes, pero yung inuman, mga 5 hours yun mga inuman. Oo, maboting usapan. Ganon. Pero, I mean, then, at some point din talaga, you'll come to a realization na, nga, parang mali na. Kasi number one, hindi healthy na uminom. Lalo na pagka masyadong marami. Pero coach, sabi nila para daw dapat daw ang pulutan liver, di ba? Liver ng manok, liver ng So lalagyan natin ng solusyon, yung mali talaga na Oo. gawain. Para daw, kasi pag nagiinom ka, liver mo ba yung sinisira? Yung pang isa ka. Para malito daw kung anong sisirain. Ganon. Yung pang Kung yung isa. liver mo Yung or pang liver isa. ng manok. Yung pa ang problema, kapag nakainom ka, ang lakas mong kumain pagkatapos na, lalo pagkatapos. Ako laging talaga? gano'n. Yes, pagkatapos mong uminom, kahit madaling araw na, imagine mo matatapos kayo uminom ng 2 o'clock. Pero ang cravings mo sa pagkain, grabe, sobra-sobra. Yung pang isang number one na problema pagka umiinom ka. So, ang dami mo ng alcohol, kulang ka sa tulog,
ang dami mo pa nakain, so ang dami pang cholesterol. Talaga, coach. Paano na lang ako kung umiinom pa ako? Wala pa- po akong hindi- sinabi. Hindi pa ako umiinom, magana na ako eh. Buti na lang. Alam mo, coach, yan ang isa sa pinaka malungkot na pangyayari sa buhay ko. Talaga ba? Oo, yung mga allergies, di ba? Alam mo, wala akong allergies sa kung ano, pero alam mo kung saan lang, sa alcohol. Oh, lucky you. Ay, parang, Kasi at least may iiwasan mo talaga ng uminom. Ako meron kong kwento. Ito, totoo ta. Ito, para makarelate tayong lahat. Merong time ako na uminom kami. So, sa ibang, sa ibang lugar. Tapos, so, I'll drive pa uwi. Talagang nakatulog ako habang oh my nagdadrive. gosh. Nakatulog talaga ako habang nagdadrive. So, and then suddenly, nung nagising ka, muntik ka na talagang mabangga. Oh my Buti na ikabig mo pa. Yun yung Muntik. mga ganong Oo. sitwasyon, di ba? Yun ang mga dapat nating iwasan, lalo sa mga bago natin na mga OFWs na ko. Don't try that. You don't drink tapos drive. Yes. So, kung iinuman kayo, Driving under the influence. oo, yeah. mag-Uber ka na lang. Mura lang po ang Uber pa uwi. Oo, pati hindi mo rin masusukahan yung sasakyan mo. Sa Uber ka Huwag kang susuka. susuko sa Uber kasi Uber car kasi patay ka doon. Oo, di ba? Oo, kasi baka sumbong ka na sa police. Oo, ayan. Ay, isa pa, yung pa isang pagka umiinom, alam niyo naman sa abroad, sa Qatar, bawal pong uminom kung saan-saan. So, mamaya, ma-checkpoint kayo, maamoy, or meron silang ginagamit na yung alcohol, ang tawag doon? Tester nila, Oo. alcohol speedometer, Oo. breathalyzer, yun. Yes. Meron mga Ano daw alcohol tawag? breathalyzer. Breathalyzer. Oh, maaari kayong makulong, maaari kayong Oo, yan. penalty or Mag-ingat po fine. kayo. Mag-ingat Yes. of course. Mm-mm. Yun naman ang una kong bad habit. Yun, yung Galing pa pag- kasi na Pinas, yes. Oo, galing pa ng Pinas. Ikaw? Ako, coach, ang sa akin lang naman, gastador ako. Yun lang din. Bad habit nila. Bad habit. Maraming ganun sa Oo. OFWs, yes. Yung mga tipong, pag may nakita kang sale, go kahit di mo kailangan. Meron ka na bang binili na hindi mo kailangan? Tinanong ko na yun sa'yo last week eh. Ang dami. Pero hindi mo sinagot. Ay, hindi na sinagot sa akin. Dami. Madami. Gusto ko specific. Madami. Halimbawa, pagka may nakita kang damit na gusto mo, tapos, sobrang mura, 39.99. Hindi nila sinasara, di ba? Bibilin mo lahat Psychology of Bibilin sales, mo lahat yes. ng color. Tapos hindi mo naman gagamitin. Mga ganun, coach. Mga bags, di ba? Mga watches, di ba? Ganun. Hindi ako makarelate kasi hindi ako mahilig sa mga watches. Yung mga bags naman, ang binibili ko lang din, mga usually backpack. Pang either siyempre pag alam niyo naman ng lalaki, hindi mo madala ng bag talaga. Basta yung kailangan mo Oo. lang. O, di ba? Yung sa mga lalaki, ganun talaga. Mm. Pero usually mga babae ang prone sa overspending. Saka bakit ang tagal niyo sa mall? Oo nga. Di ba ako kunwari, pag sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko bumili ng socks eh. So, what I will do, Oo. pag park mo, punta ka sa Foot Locker, let's say, kung doon ka bibili, or Sun and Sand, or Go Sport, pasok ka doon, and then, pagpasok mo doon sa mall, diretso ka doon sa store, pag punta mo sa store, diretso ka agad gurasan yung socks. Tapos, wala nang pili-pili yun. Oops, eto, okay maganda, pak, bayad, uwi. O, di ba? Ganyan kayo mga Right, lalaki. bakit kayo? Ganyan kayo, no? Bakit pa ganun kayo? Kailangan pa talaga na lahat ng store puntahan, tapos i-try, i-check. Oo. Susunod-sunodin mo yan, syempre, coach, di ba? Talaga? Oo, ganun talaga. But in that way ba, nakakapili kayo ng maayos? Oo naman, syempre, di ba? Paano naman yung oras na nasasayang nyo sa pamimili? Coach, hindi naman yun sayang eh. Kasi kung gusto mo yung ginagawa mo, hindi yun sayang. Pero bad habits din yun, pagsasayang ng oras. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Kasi, like, if you have something on your mind, nakaset na yung isip mo, ang bibilin ko socks na kulay pula, na mayroong stripes na gano'n, nakita ko yung last time. Doon sa store na yon, doon sa mall na yon. So, why do you have to check pa yung ibang mga stores kung nakita mo naman pala yung maganda? Kaya Diba? nga yun ang Bad maganda. habit ng mga babae. Oo, yun. Yun ang bad Yeah. habits ng mga Pag pumunta babae. sa mall, 3 oras, ang binili isang socks.
Yes. Pair of socks, isa lang, 3 oras po sila namimili doon. Oo. Tsaka feeling ko, wag nang magpunta sa mall kung walang bibilin. Oo Kasi, nga, no? yung alam mo mga babae, parang, tara, lakad-lakad Wait lang. May naisip ako. Ito, para mas maganda sa viewers natin. So, ano tayo ngayon? Parang debate ang gawin natin. Naku, debate. So, magbigay tayo ng isang instance. Okay? Tapos, ano yung bad habit ng babae? Ano yung bad habit ng lalaki? Can we do that? Okay. Sige nga, tingnan natin. Sige. Okay? Pili tayo. Ano pa? Talo Pili. sa akin to. Mas malapad Sige, yung loko oo. sa kanya eh. Sige. Para maganda. Okay? Talo sa akin to. Okay? Naniniwala ka ba dun, coach, pag malapad noo, matalino? Parang hindi naman. Hindi. Parang hindi naman. Sige, coach. Okay. Ikaw na, anong number 1? Anong Number 1. Sige, pili. Ano bang pwede? Lalaki o babae? Ayun. That's a bad habit. Sige, yan na. Sa mga lalaki daw. Alright. Yung mga damit nyo, kung saan nyo nilalagay. Ito na yung lalagayan ng maduming damit. Makita mo, nakasabit pa doon. Gagalit siya? Walang galit. Kwentuhan lang po. Hindi. Wala. Okay. Ba't ganun kayo, coach? Okay. Huwag ka muna magsalita, coach. Ako muna. Sige. Tapos eto pa. Alam mo yung may lalaganan kayong maduming damit. Alright. Tapos lahat ng madumi doon tuyo. Tapos biglang babasain, pupunas ng paa. Tapos isasama sa tuyo. Ba't ganun? Imagine, di ba palagi kayo yung nagre-reklamo na ang dami-daming marumi, tapos ako lang naglalaba. So gusto niyo ba kumuha pa kami ng another towel para sa paa? Marumi na rin naman yun eh. So, lalaban mo rin naman eh. So, ba't pa ako kailangan pa ako kumuha ng iba? So, yun talaga gamitin ko. Okay lang yun, coach. Ganun. Pero wag mong isasama sa tuyo. Gets mo? Like sa paa, hindi naman siya matutuyo. Hindi, Hindi siya let's say mababasa. halimbawa, ginamit mo, madumi na siya, ginamit mo sa paa mo. So, nabasa na siya. Okay. Tapos ibabalik mo ulit dun sa mga tuyo na madudumi. Gets mo? Oo, pero, kung pinamunas mo siya sa paa, so hindi naman siya basang-basa. Na tuwalya na pinamunas mo sa buong katawan mo. Basa pa din yun, coach. Babaho. Ha? Babaho. Kaya nga tayo naglalaba para bumango eh. Pero ganun talaga ba, coach? Ano ba yung nasa utak nyo? Bakit ayaw nyo pang i-shoot dun sa lalagyanan ng maduming damit? Kasi alam mo kami mga lalaki, we take things lightly eh. Alam mo yun? Umaagi na sa'yo yung asawa. Ikaw ba? Ako personally, of course, ganyan si Joms, I'm sure. I don't want to stress myself on something na mababaw lang eh. Alright? Let's say, I don't care. Naalala ko to. Ito, totoo. Like when I was teaching sa ama sa Baliwag, Bulacan, meron akong, ang tawag niya parang, siya? Parang siyang principal namin, parang ganun. Pero Okay. iba yung tawag eh. Si Ma'am Villarreal. I don't know kung nasa na siya ngayon. Pero, ano yun eh. So parang nagkaroon siya ng mapapakasawa niya ay Amerikano. So, tanda ko sinasabi niya kasi I was like 19 years old at that time. So, 19 pa lang ako. Sabi niya, so may papangasawa siya na Amerikano. Sabi niya, ang pinag-usapan daw nila, let's say sa banyo, sa toothpaste. It doesn't matter eh kung paano ka naglalagay ng toothpaste dun sa toothbrush mo. Pwedeng sa gitna ka kumuha, di ba? Ganun. Kami mga lalaki, we don't care. Saan ka? Sa gitna? Sa ilalim? Di ba? Pwede naman ikaw, dahil babae, gusto mo from bottom. Nakaganon para Oo, maayos. para mabilis. Tapos iro-roll mo yung But dulo. it doesn't matter. Mm. Bakit? Kasi as long as nagmamahalan kayo, yung bang napakalit na bagay na yun, kailangan mo bang palakihin? Ako Kailangan pa tayong ba ang mag-stress out? kinakausap mo? That's a story yung kinukwento ko story. Yun yung sinasabi niya talaga. Which is, pag inintindi mo, totoo naman din talaga. Like, ngayon, ako din. Sa mga simpleng bagay, kasi tumatanda na tayo sa mga simpleng bagay lang, okay lang yan. Let's say, hindi ko nahugasan may ganun, di ba? May mga time na, kunwari ako, nagmamadali na ako, ang daming hugasin. Sabi ko, mamaya na lang pagbalik ko. Pagbalik mo, medyo tinatamad ka na. So, may iwan mo na naman. Ito nga yung partner mo para nakauwi na yung partner mo. Tapos, ang dami pang hugasin. Bakit di mo nahugasan to? Diba? Oh, di ba? Naku, nakalimutan ko eh. Ano ba yun? Is that like a mortal sin ba na hindi mo nahugasan yung mga pinggan?
Di ba? Yes. So I don't think it is na ganong kalaking bagay. Ngayon, hindi mo ba nakalimutan mo na ba yung ginawa ko nung umaga? Like prepared breakfast para sa'yo? Or Oo that's nga. only a sample, ha? That's an example lang. That is an example lang, di ba? Yes, bad habit. Yes, bad habit pa rin yun ng mga lalaki na iniiwan. Pero, if you think of it, sa mga ang daming ginawa na mabuti, for that day na lang. For that day, di ba? Pero, doon ba sa isang bagay na yun, kailangan natin magalit? I don't think so. I don't think so na kailangan natin yan. Yun ang Talaga. problema, yun ang mga bad habits ng mga babae na kahit maliit na bagay lang, talagang nagnanag pa kayo. Alam mo yun? So, Okay, 1-1. Alright, hindi pa ako 1-1. nagsasalita. Point mo pa lang yun. 1-1, 1-1. Point mo pa lang yun. Wala pa 1-1. ako. Okay, sige. Ako naman galit. Ako kahit anong gawin ng asawa ko, okay lang sa akin. Huwag maghugas ng plato. Okay Alright. lang yun sa akin. Pinakagalit na galit ako, alam mo kung saan. Bad habit yan, ha? Oo, Okay. stress talaga ako. Na lahat ng mga bubuksan niya, hindi niya ibabalik yung takip. Let's say, uminom ng tubig. Alright. Tapos pinabayaan, hindi niya tinakpan. Nagbukas ng toothpaste, di niya tinakpan. Nagbukas ng pinto, di niya sinara. Doon Okay. Bakit? Daddy, di ba? Yan ang lagi namin pinag-aawayan. Kasi ibabalik mo na lang yung takip, ba't hindi mo pa mabalik, di ba? Itinawag mo eh. It's done. Ang alin? Hindi. Ang bad habit talaga doon is like you're nagging all the time. So parang wala ka na makitang mabuti dun sa partner mo. Palagi mo na nakikita yung although we know that hindi naman yung intention talaga yun, pero at least kung mababawasan nyo yun, edi mas maganda. Pero Ano yun? feeling ko, coach, mag-adjust ka na lang. Mag-adjust na lang kayo. Wala para po- wala nang away. Wala na po kami magawa. Adjust na lang po tayo. Ano ba bang bad habits meron ng mga OFWs? Let's say, in specific, mga OFWs. Sa Doha, let's say sa Qatar. I think yung siguro yung parang masyado tayong sa mga OFW ha. Ito, meron ako. Meron ako. Parang hindi ka na kontento. Or palagi kang galit sa trabaho mo. It's a bad habit. Burnout. Oo, Or- pagka gising mo sa umaga, parang, sabi mo, papasok na naman ako. Diba? Pero all along, yung pa rin naman ang bread and butter mo. Sabi nga ni Nika, kaya mo, hindi yan ang bread and butter mo, hindi volleyball ang bread and butter mo, kundi yung trabaho. Di ba? Palagi ka Tama. naman gano'n. I mean, bread and butter mo yung trabaho mo, pero every day in the morning when you wake up, parang ayaw mong pumasok. Lagi kang galit sa trabaho mo. Lagi kang galit sa kumpanya mo. Lagi kang galit sa amo mo. Pero ikaw naman, wala ka namang ginagawang mabuti. Pero I think, coach, isa din yan sa bad habits. Na parang, alam mo na ayaw mo na yung ginagawa mo and yet ginagawa mo pa rin yun just because sa sahod. Wala ka kasing choice eh. Pero I think ang natatamaan doon is yung mental health natin. Parang bad habit din siya. So, kung alam mo na parang hindi ka na masaya sa work mo, then try to find na lang ng ibang trabaho. Madali lang yan kung siguro kung nasa Pilipinas ka kasi you have all the time in the world or pwede ka you have the freedom para lumipat ka agad ng trabaho pero let's say sa abroad ka especially let's say sa GCC na ang visa system and sponsorship system ay Yes. nandyan na hindi naman madaling lumipat. So wala kang Yun talagang nga. choice. So ang pinakamaganda mong gawin is mahalin mo talaga yung trabaho mo. Yes, kung mahalin mo din yung trabaho mo. Yes. Kasi parang doble naman siya, parang 'di ba? Parang bad habit 'yun na parang dinidisregard mo yung mental health mo para lang sumahod ka. I think sa mga OFW talaga, isa yan sa mga bad habits na kahit ayaw mo na. Ako dati na ko rin talaga yan. As in yung feeling mo na paggising mo sa umaga, nasusuka ako. Kasi ayoko nang pumasok dun sa work na yon. Bakit? For some reason, parang ang Hindi, dami. gusto namin malaman yung Let's reason. say, Yung, halimbawa, for some reason. Ano talagang dahilan? for example, yes, exactly. Nakakasuka yung, yes. Kaya mo yung trabaho,
Pero yung mga tao, 'di ba? O tama. Ako meron akong meron din ako reason. Yes, correct. Environment mga pangit. Okay. Yes. Meron Oo. din naman na yung pinangakuan ka na ipopromote ka or Yes. pinangakuan ka na i-increasean ka pero 9 years ago wala pa rin. Oo, 'di ba? After 9 years wala pa rin ginagawa. After 5 years hindi pa rin nangyari. Mm-mm. Ganun pa rin yung sweldo mo. Ganun pa rin yung posisyon mo. Tapos Yes. pag nakita mo yung iba na bago lang pero mas mataas pa yung sweldo sa'yo. Di ba? Or Yes. bago lang, mas mataas pa Oo. ang posisyon sa'yo. Kasi kung ako feeling ko, isa pa ring bad habits ng mga OFW is yung nakokontento naman tayo. Yung isa sabi mo kanina, yung parang Hindi ka hindi ka makontento. nakontento. Yes. And bad habit din, I think, yung nakontento ka na lang sa kung ano yung meron ka. Like, hindi mo na inisip na, let's say, halimbawa, dagdagan yung knowledge mo or mag-training ka, mga ganun. Kasi parang, Okay. eto na lang ano na ako dito comfortable na ako dito. Let's say, kagaya nung sinabi ko nung mga ilang episodes pa natin na I'm an IT professional. Pero kung ginawa ko sana noon is nag-aral ako on my Yes. spare time for certifications. So sana, mas marami kang pwedeng credential ba na ilalaban Yes. mo kapag mag-a-apply ka ng Oo, trabaho. coach. Oo, Tama, rin diba? yun, tama rin naman yun. Yes. It's a bad habit. Pero kasi baka ang iniisip mo, pagod ka na. Yun pa. Baka iniisip mo, hindi mo naman magagamit. Ayun. Or iniisip mo, gastos lang kasi. Ibibigay ko na sa pamilya ko. Pwede din. Pero yun, wag sa coach. alak. Wag sa alak. Wag sa alak. Oo. Wag kayo mag-save para sa alak. Correct, di ba? Wag kayo mag-save para sa, ngayon may vape na kasi na. Wag na kayo Oo. mag-save para sa bisyo. Mag-save kayo para sa future, mag-save kayo para sa Yan, sa diba? learnings. Yes, tama yun, Mag-save coach. kayo para sa kainan. Oo. Yun ang Yun maganda. nga, Okay. Oo, di ba? Alright. So, dapat at the end of the day, meron din tayong long-term plan, di ba? Yes. Oo. Ako, feeling ko guilty ako dun. Na parang you're living lang in the moment. Tas parang nakakalimutan mo na, uuwi pa pala ako. Grabe. Di ba? Bago Or- ko, ano ba mga pinagagawa ka ba? Sige, habang nag-iisip tayo, do Coach- not forget po Mm, to subscribe. subscribe, like, and share ang ating Kwentuhan Podcast. Yes. And coach, naisip ko pala, isa pa, dinidisregard natin yung health natin. Pwede yan. Di ba? Parang trabaho Oh, ka ng bata pa naman trabaho. ako eh. Bata pa ako, di ba? Right. Or nakakalimut. Di ba yung iba, dapat meron kang annual check-up, mga general Wala check-up. tayo. mga Meron ba kayo ganun. nun? Ako hindi, parang, di ba dapat tayo magpapa-annual check-up tayo? Last year, nagpa-annual check-up ako sa PHCC. Oo. Pero ngayong taon na to, hindi ako nakapagpa-check-up. Naka-schedule ako pero kinalimutan ko. Di ba, coach? Yun. Pero like we're planning talaga. So, medyo bad habit ka ngayon. Oo, di ba? Or may nararamdaman ka na tapos ayaw mong patignan. Yes, tama. 'Di ba? Namamagana yung tuhod mo pero laro ka pa rin ng laro. Kaya nga, di ba, dapat yan talagang, syempre, tayo ang, di ba, tayo ang kumikita sa pamilya natin, di ba? So, dapat alagaan din natin yung sarili natin. Especially dito sa Doha, di ba? Na talagang grabe dito, as in libre lang. Punta ka sa health center. Bayad na ngayon, uy. Pero napaka-minimal lang. Minimal nga lang. Di ba? Okay, ano pa? Ano ba nga? Oo nga, no? Dami para wala tayong maisip ngayon. Coach, diba? Coach, I think mali din yung bad habit din natin yung magpapadala ng sobra-sobra. Kanino? Kahit kanino. Sa family, Sa yes. family mo or sa friends mo. Pero usually sa family. As in na sobra-sobra na yung padala mo na hindi naman nakakatulong sa kanila actually. Parang tinuturuan mo sila na to rely on you lagi. Pero let's say, pag mga anak mo na bata pa, of course. Ay, walang hindi problema yan, doon, hindi coach, yan, di ba? Pero kung yung tita mga mo, anak tita ng mo, yes. pinsan mo, tas anak ng pinsan mo, tapos may mga ganun OA, Totoo, yung pangayon lang. No? Oo, Yung Tito, pa-Gcash mo na ako ng 1,000. No? oo, mga ganun, di ba? Ganun. Tita, baka naman. Tapos, Birthday ko po. tapos yung, alam mo coach, meron ako mga friends na hangang-hanga ako sa kanila kasi sila, sobrang galing nila maghawak ng finances nila. Like, strict talaga sila sa, halimbawa, save muna, tas kung ano yung extra, yun lang yung ipapanggastos natin. Which is yun naman talaga yung tama, di ba? Yun yung tama, pagka di ba? yung sweldo mo, yung sweldo mo, ewan ko lang tama ba? Yung sweldo mo, yung 10% tithes, okay? Wow, bait. Oo, tithes dapat yun. Tapos tapos yung savings mo parang, I don't know,
20 or 30%. Tapos, mga ganyan. yung the rest, yun yung pambabayad mo sa mga expenses ba? O, di ba? Yun yung dapat talaga. So, yun yung dapat talaga. And do not forget yung tithes dapat. Yun Yes, talaga. okay. Kaya pagka nagsisimba kami, ang binibigyan namin 5 reals. Kung alam mo ba, malapit na magkaroon ng machine sa church. Like ATM? Eh kasi di ba ang lagi na sa Dubai. Sa Dubai UAE, meron? Yes, tinatap na nila. Talaga? Yes, coach, wala ka nang wala kasi minsan di ba inaano ay shucks, wala akong cash. Card 2 eh. Naku, malapit na. Iikot Baka na 'yon. Yes. Talaga? Yes. I think that's in UAE, Dubai. Yes. Tap mo na. Oh, di ba? Talaga? Baka mag-online siguro mas na lang kami. Hindi sa online mas magkakaroon na din ng subscriptions. May subscription na? Ano yun? Parang ano lang, Pilipinas Live. Ayun pa, isa pang bad habit yan, na trabaho ka ng trabaho, inom ka ng inom, tapos nakakalimutan mo na minsan yung parang mag-thank you ka. Like, give some time para magpasalamat ka sa lahat ng mga blessings mo, di ba? It doesn't matter kung anong religion mo, but you have to allot naman oras din para magpasalamat din. Kasi kung Katoliko ka, di ba? Kung Yes. Katoliko ka, ang mas naman kung mga bagong OFW po, ang mas sa Doha ng Tagalog ay Thursday, 7:30 ng gabi, tapos Friday, 7:30 ng umaga. Thursday, 7:15 ng gabi. Ito nga pala, batang simbahan po to. 7:15 ng gabi, So, pagka yes. Friday, 7:30 ng umaga. Yes, correct. Yan lang po ang dalawang Tagalog Mass sa Tagalog yon? Tagalog Oh, yun? no, wala. Wala. Friday, dalawa English lang. English Mass yun. English. Wala. English, that's English Mass. Baka kasal yung naatin. O, baka kasal. Hindi. Abi Purpa. Wala. Wala. 23. Wala. Ngayon English Tagalog, Mass yun. dalawa yan, no? Dalawa lang yung Tagalog. Tapos one time nga, coach, alam mo ba, gusto ko, niyayaya ko yung asawa ko. Sabi ko, huy, punta tayo sa attend tayo ng Korean. Korean talaga. Korean Ah, mass. siya yun, Meron eh. May mga language Meron ba? masses. May Korean mass. So gusto ko lang maano kung titingnan ko kung maiintindihan ko. Ano? Ano? Anyong Yurabon. Di ba? Ito pa, ang isang parang bad habit ng mga OFWs, lalo na kapag maganda yung sahod mo, maganda yung trabaho mo, minsan nakakalimutan natin magpakumbaba. Yes. May marami tayong mga, kahit na ako, marami ka nakikita na parang ang taas-taas na niya. Mm. Parang wala na, parang siya na lang yung magaling. Mm. Parang yung naging narcissistic. Parang ganon. Di ba may mga ganon, di ba? Yes. Ako, at some point siguro, naging ganon din ako. Lalo na, ako pinakwento ko to sa mga kaibigan ko na the reason why I stopped coaching na rin, number one is because of money. Tanong mo kay Maya, alam mo yun, ang laki ng ginagastos mo sa pagko-coach. Dito sa Doha. And that's not, hindi yan yung professional na coaching. This is parang kaibigan lang talaga. Yung passion mo lang na mag-coach ka, tapos yung mga katropa ka lang na gusto kayo sumali sa isang liga. Ganon. And, number one, yung inom. After game, kain. Pati ba naman yung entry fee, ganyan. Coach ba nagbabayad sa mga ganun? Mostly ganon. Coach/manager ka na nun? Parang ganon na rin. Wala lang, kasi ano na yun parang ano na siya Tapos, ang pinaka-reason talaga ba't ako nag-stop is parang ang yabang-yabang ko na. It's a bad habit. Nakakala mo, like, pag coach ka na ikaw na yung pinakamagaling sa lahat, ganun. You're always stressed sa mga referees. Lagi kang galit. Kasi mali yung ginagawa nila, ikaw lang yung tama. Okay. That's a bad habit na Yes. na nagiging habit ng mga OFWs. Yes. Yung iba na masyado ng nagiging mataas. Nakalimutan natin yung humility. Yes, coach. Ako, tsaka isa pa, siguro yung mga sagot ka ng sagot sa kung ano-ano. Okay, yung meron ka na ano niya na yung mama, boy alam, girl alam. Yung lahat alam niya. May mga ganun din, sa bad habit. Alright.
Oh, ako yung Bida-bida. bida-bida. Hindi ako coach. Ang sa akin yung parang, parang yung halimbawa, mag-outing yung family mo, tapos ang yabang mo. Sige, sagot ko Okay na to. ba? Isang Alright, ulit yun alright. sa akin, kahit wala namang humihiling sa'yo. Okay. Di ba? Yung mga ganon. Marami kang pera. Yung iba, kahit wala kang pera, mapagyabang, maiyabang mo lang. Yun ang mahirap, no? Yun, di ba? Or kahit lang sa ano, Oo, pinungutang mo pa? Exactly, inutang mo pa para lang, sagot para ko na lang to. mapasayaw mo yung mga Yes. kaibigan mo. Yung minsan, di ba, or Alright. reunion, halimbawa elementary or high school kayo, di ba? Sagot ko na to kasi nasa abroad ako, di ba? Alam mo yun. So, Totoo. bad habit din. Yes, that's a bad habit. Ano pa? Or yung iba, nanlalaglag na. Alam Ay, ko, oo, madami na ano nyo na din to sa office, di ba? May mga ganyan na bigla kang Oo. nilaglag, niligwak ka, na Yes. sinumbong ka or something. Ganon. Yes, minsan mga bad habit din ng Pinoy. And it's sad to say na minsan Pinoy sa Pinoy pa yung nagtitirahan. No? Truth. So, Ano ba that's mga bad bad. habits? That's bad. That's bad. I think meron pa coach yung bad habit ba yung sasabihin, yung maglalay ka palagi, yung nasan ka na on the way, tapos No. It's a bad habit na pag hindi mo ino-honor yung oras ng kakausap mo or ng ibang Okay. tao. That's a bad habit. Mali yun. Mm. So dapat, parang Ako ikaw kanina. yun. Ako, Parang ikaw lagi kanina akong late, no? late. Uy, bumili akong bitso-bitso. Tama. Sino ba nag-utos sa akin bumili bitso-bitso? Ang sinabi ko lang, sa mga taga-bin mahamod po dyan. Baka naman. Kaya akala ko tuloy, hala, dati may season na para sa Binmamod. Sabi niya, hindi, Alsan. pero like seriously, kung talagang kung meron kayong Guilty pinag-usapan ako na dyan. oras, dapat i-honor niyo yun kasi wag niyo lang isipin yung oras niyo, isipin niyo rin yung oras i-honor niyo rin yung Tama. oras ng ibang Naku, tao. sa mga friends ko dyan na makakapanood nito, inaamin ko guilty po ako. Baka sabihin, Sumian, ganyan-ganyan pinag-uusapan, ikaw nga laging late. Late talaga ako palagi. Madali lang naman yun. Kung it's your bad habit, wala namang problema eh. Hindi ka pa naman patay para hindi mo mabago eh. So you still have all the time in the world para ibaguhin yung mga bad habits mo. Okay, sige. Diba? Guilty ako doon. Parang lahat ng pinag-usapan natin, guilty ako. Ako din naman. Or isa pa pala, 'di ba coach, yung parang yung hindi na natin nga, yun ganun din, hindi na natin naiisip yung retirement, no? Walang retirement plan. Ikaw meron, Bata pa for naman sure. kami, ano ba kayo? Ikaw meron na, for sure, meron ka ng condo unit, meron ka ng, papatayo ka pa ng foundation, ng school, yung skyway, ano mo hanggang parking nyo. Yun ang plano talaga. Di ba? May long-term plan. Pero ayoko pang magbayabang kasi wala pa eh. Mm. So pag okay na po lahat, i-announce po namin dito sa podcast na to. Oo. Ano pa ba? Basta yun lang. Bira tayo ng bira. Pag OFW ka, akala mo wala nang bukas kung gumastos ka. Right. Pero sa lahat naman po ng mga bad habits na nasasabi namin, gaya ng sabi ko kanina, pwede nyo naman baguhin yan actually. Mm. Ang importante lang, ang napaka-importante is para sa akin number one yung partner mo. Kung yung partner mo parang Magastos. hindi, maayos. Palit ka na. Okay. Pag maayos ba? So you have someone na mag-guide sa'yo, magsasabi sa'yo. Mm. Ang masama, parehas kayong dalawa. Oo. Pero kung, di ba, para ano ka, parang yun yung palagi yung nagsasabi sa'yo, oops, mali na yung ginagawa mo. Aside from, of course, when pagka nagdadasal ka, of course. So, isa pa rin yung na guidance. Pero, sa buhay, dito talaga is, Yes. napaka-importante nun na may tao na nagsasabi sa'yo na mali na yung ginagawa mo. Yes. Na baguhin mo yan kasi hindi yan tama. Yes, that's correct. Minsan hindi okay sa kanya. Yes. Minsan din naman na hindi okay sa kanya pero sa'yo okay naman din. Mm. Or ganun din naman na let's say ikaw, yung partner ko, sasabihin mo sa akin kung ano yung hindi tamang ginagawa ko, then sabihin ko rin sa'yo Yes. na kung ano yung hindi tamang ginagawa mo, parang ganun. Or Yes. hindi maganda or hindi yan makatao or something. Kung OFW ka, feeling mo okay na yung padala ka lang ng padala ng mga material things. Okay. Let's say minsan
parang, okay lang, wag mo na akong umuwi kasi ganito naman eh. Parang di mo na naiisip na, namimiss ka din pala nila. Lalo pag bago ka sa pag-abroad. Oo. Pero pa kasi pag tumatanda ka na talaga, tumatagal ka na sa abroad, ano na yun, parang namimiss mo na rin, ikaw na rin ang mismo ang na-homesick na. Yes. Oo nga, napadala pero di ka man nakakasama yung mga family ko. Oo. Tsaka, pinag-abroad ka, ikaw na yung kumikita, ang hirap mo ng pagalitan. Di ba? Ang dami talaga. Ang daming hugot niya na. May mga ganun, di ba? Na parang, Okay. ay, Ah, kaya yeah, kahit, yeah. alimbawa, let's say, pagalitan ka ng nanay mo or ng tatay mo, pagsabihan ka, di ka na makikinig, ay, ako nagpapadala eh. Pagtapos ng usapan nyo, ikaw pa rin yung galit. Oo, right? di ba? Okay. So, ganun. Parang wag naman ganun, di ba? Kahit ikaw yung kumikita, kailangan igalang mo pa din yung mga magulang mo. Totoo. May mga ganun, coach eh. Values pa rin, family values. Yes, So, oo. i-maintain natin yung family values. Lalo na tayo mga Pinoy, yung family values natin, napakalalim. Yes. Dapat i-maintain pa rin natin yung kahit na ano man yung narating mo, kahit gano'ng karami ka ng pera, kahit gano'ng karami yung properties mo, Yes, gumalang pa rin tayo. Oo. Kasi 'di ba nakakalungkot na may mga instances talaga mga maririnig ako na parang galit sila sa parents nila or basta hindi nila papadalan for some reason. Parang it's so sad. Talagang bad yun. Yeah, that's bad, yes. Okay. Ikaw coach, tanong ko lang, Ano? pag sa parents mo, parang 'di ba meron ba kayong mga kilalang ganun, 'di ba, na parang nandito sila tapos maganda yung buhay nila pero wala silang communication sa parents nila. Anong mo dun? Mami, bukas papadala na ako ng pera sa inyo. Ikaw pala yun. Sorry coach, sorry. Edit mo na lang. Hindi, may mga ganun, di ba? Ako hindi. Basta pag si mami ko kasi, maswerte ako kasi hindi lang naman ako yung nagpapadala sa mami ko. Or ako, bira ako magpadala sa mami ko. Pero kasi may mga kapatid naman din ako na nagpapadala sa kanya. Kaya hindi ako natatakot na, or hindi ako nag-worry na baka wala nang ginagastos si mami ko or something. Yes, Hindi. so, Pero pag may kailangan siya, tatawag naman siya sa akin. Eh. Sabi niya, Rere, kilala mo pa ba ako? yun pa, di ba? Tapos ang matigas nung alas 3 ng madaling araw sa Doha, saka siya tumatawag. Ang ingay nung sa Facebook na, sa Messenger ba? So ikaw naman, kala mo kung ano na nangyari. Oo. So magigising ka ngayon, mami, bakit? Kasi malapit ako sa birthday ko eh. Okay nga yung nanay mo. At least birthday niya. Yung nanay ko, birthday ng tito mo. Di ba? Yung mga nanay. Ang kukulit ng mga nanay. Pero mga lambing lang naman nila yan. So, Pero pag para sa family, of course. Oo. Palagi tayong, palagi tayong 99% yes. Yung 1%, yun yung pinag-iisipan mo pa. Yeah. Tsaka yun pa, sa sobrang kabisihan natin sa abroad, Okay. parang minsan, at sobrang tagal mo na, parang nawawalan ka na ng time na kamustahin yung mga nasa Pilipinas. Okay. Buti naman sa akin, hindi nangyayari. Hindi yan. nangyayari sa'yo. Pero coach, nung nag-COVID, ang daming nakarealize niyan. Kasi mamamatay ka na eh. Oo, di ba? Yung nandito ka sa abroad, tas nasa sila sa Pilipinas, tas parang nag-stop lahat ng mga aktibidades Right, natin. Then na-realize natin, di ba, parang nag-reconnect ka ulit sa mga mo no? Parang halos araw-araw, kasi baka last day ko na to, mama. Di ba sabi, Natuto nga ako mag-rosaryo eh. Oo, di ba? Ganun. Ang tindi ko kaya nung COVID. Nagtuto ako mag-rosaryo, grabe. Oh, di ba? Parang grabe coach talaga. Sige, pag Monday. Nakalimutan ko na. Ang tagal na nun eh. Anong mystery, no? Oo, ayan coach, isara mo na yan. Madami tayong bad habits, hindi tayo matatapos kung pag-uusapan natin. Alright, lahat. yes, Walang yes. katapusan yan. Okay. Ganun nga. Gawa po na sinabi namin na kahit ano pa man yung bad habits mo, pwede mo na siyang baguhin. Ang pinaka-importante, umpisahan mo nang baguhin. Lalo na pag bago kang OFW na kahit nasaan ka man sa buong mundo, wag lang sa Pilipinas of course. Yes. Kung hindi ka OFW nung wala sa Pilipinas ka, pwede mo naman siyang baguhin. And, ano ba? Parting words. Ayun lang coach, tama naman yung sinabi mo eh. Hindi na, di ba, yun nga, unang-una, pag mag-abroad ka, pag tatrabaho ka nga sa ibang bansa, just make sure na
may plano ka. Meron kang long-term plan, may plano ka. And huwag kang magpapadala dun sa mga, sa mga, tawag dito, coach, sa mga trending lang. Alright, okay. Diba? Para hindi masayang yung oras Yes. mo na malayo ka sa pamilya mo. Yes, so maraming salamat po sa inyo sa panonood ulit ng aming podcast. Ito po Yes. ang aming pinaka-anim na podcast ng Kwentuhan Tayo. Tara, Tara, ulitin mo yan, Adi, may kakat Okay, mo sige, naman. sige, sige. Ulitin mo yung Okay. outro natin. ito po ang... At dyan nagtatapos. At dyan nagtatapos ang aming episode na pinamagatang Bad Habits sa mga OFW. Yes. Tara! Tara, Kwentuhan kwentuhan tayo. tayo.